Hello po. Hello, magandang hapon. Ayan. So, bali yung ating front extension, okay na. Okay na rin yung ating deco stone. So, according sa may-ari, lalagyan na lang po daw natin to ng plant box. Kasi hindi na kami mag-a-add ng deco stone. Alanganin na po kasi pag nag-add pa kami, maraming susobra. So, para ma-hide po yun, gagawa na lang kami ng plant box dito. Meron ka bang CHB dyan? Tapos yung ating gate, ayan, nilalagyan na ng polytop, yung mga dugtungan. Then, meron na rin po tayo ditong, asan na yung sa, yung floor drain? Yung drainage natin, okay na. So, may dala lang si Ray ng... Asan na yung butas niya? Nawala Ay, di ba? Ay, kakat na lang. Ito yung ayan. So, yung maliit po ilalagay dito sa may drainage. Tapos yung malaki po ilalagay po yan doon sa may gutter. Sa gutter po natin. Sige lang. Go mo na yan. Sige, go mo lang. Ayan. Yan. Okay. Yung panggupit sa So, bali yung front extension natin, tuloy na tayo. May masilya na rin siya ni Kuya Joseph. Ayan, may masilya na. Ayan, preparasyon na rin po yan para sa paglalagay natin ng pintura. Ayan po. So, dito po yung update ko nakaraan, nagta-tiles po si Tatay Jerry. 40 by 40 po ito. Si Lamang po ang pumili niyan. Tapos, according kay Sir, dito po yung kanyang gripo. Naglagay po kami dito ng floor drain. Tapos, yung septic tank nga, nandito na sa may harapan. So, ito po yung ating clean out valve. Ayan. So, siguro, ito, bibilihan na lang namin to ng pintura para dito. At saka ito rin po, bibilihan na rin namin siya ng pintura. Para konti-konti na rin siyang mapinturahan. Ayan. Siyempre, ito ayusin mo to Habul-habulan mo dito tong uka. No, ano na lang, adhesive na lang, no? Pwede na yun. Ipantay mo na to, tapos palamanan mo ng konti. Tapos gano'n. Tapos anoyin mo ng walis. Tusok-tusokin mo na lang. Saka ito pa, Ito. Oo, habulin mo na lang. Ayan. So, dito po sa loob, may mga masilya na rin po ito. Yung ating mga bintana, ayan Ito po kasi minsan hindi mapantay-pantay, kaya hinahaguran po nila ng masilya, hinahabol. Nilalagyan nila ng guide. Ayan po. Para pumantay. So, ito po may masilya na po ito. Ayan. Okay na yung ating room partition. Dito po sa loob, ito na po yung ating bar counter. So, ma'am, sir, yung kulay po ng inyong countertop,
yung countertop nyo, tsaka ito, sabi ni Ray, same na lang daw. Para, pangit din po kasi yung iba-iba yung kulay ng tiles. So, sa amin, mas prepared namin yung kulay ng bar countertop is isa lang. Tapos ito yung backsplash ni ma'am. Ayan, ang ganda rin, diba? So, ito po, lalagyan na lang po namin to ng plain white na tiles. Para po, protection din po yun. Kasi ito po is may kasabang kitchen cabinet. So, ito po, lalagyan natin ng tiles. Hanggang dito sa may baba. Ayan po. Tapos dito po yung ating bathroom. Nakaraan, nag-uumpisa pa lang kami maglagay ng tiles. Ngayon, ayan, patapos na. So, yun din po talaga ang kagandahan pag nilipat natin yung ating bathroom. Lumalaki. Tapos, ito nga po, tingnan nyo. Ang cute. Hindi pa to buo Hindi pa buo yung ating kitchen area. Pero, naku-cutean na ako kasi medyo malaki rin po siyang tingnan. At the same time, maganda pagputi lang din talaga Parang nakakalawak siyang tingnan. Tapos yung bar counter nga po pala natin, nakakat din po yan. Ito po. So, ayan, naka 45 degrees. Cut siya. So, bali, ang ceiling natin, hindi pa namin nagagawa. Pero ang kagandahan nga po dito, panay ang ulan. Nag-check po namin yung unit. Kung may mga possible leaks po na mangyayari, mabilis po namin malalaman kasi hindi pa nakasara yung ating kisame. Pero siguro dito po sa part na to, bago kami mag-tiles dito sa pinaka front extension, dito sa may pinaka living area o sala area, is maglalagay po muna kami ng kisame. Ayan po. So, bali, ito pong bar counter nila, sir, is nakalimutan namin bilihan ng tiles. Pero, ang suggestion po ni Ray is, kung ano po yung tiles po sa countertop, sa kitchen, same na lang po sa bar counter. Mas malinis po kasing tingnan. Pag iba-iba po kasi yung design ng tiles na gagamitin natin, parang off na po siyang tingnan. So, same lang po yan. Ayan. So, nagpahabol na lang po kami ng 3 piraso. Ayan po. So, bali, ito po yung backsplash natin. 30 by 60 po yan. Si ma'am po ang pumili yan. May mga design. Tapos, yung pinakataas po niyan o pinaka-wall is lalagyan din po natin siya ng tiles. Ayan. So, mas simple, mas okay tignan kaysa po dun sa maraming mga guhit-guhit. Ayan po. So, yung ating bathroom umaandar din, tinatiles na rin po. Halos nagsasabay-sabay po yung ating tiling works. Ayan. So, sa amin naman po, halos lahat po ng tiles na ginamit namin, si client po talaga ang pumili. Ayan. So, kung mapapansin nyo, kulay blue po yung kanilang floor tiles. Ayan. So, depende pa rin po talaga sa nagpapagawa. Pero sabi ko nga sa inyo, basta maayos po yung pagkaka-install ng mga materials, maganda na po yan tingnan. So, dito naman po sa my front extension, nag-start na rin po tayo skim coat. Ayan, magpa-masilya. So, dalawa yung ating pintor, ikot-ikot lang po kung saan na pwedeng galawin o gawin. Ayan, pwede na po tayong magmasilya. Ito po yung ating septic tank. Ayan. Tapos meron tayong gripo dito. Then may floor drain po tayo dyan. Tapos dito naman po sa pinaka-drainage natin. Ayan. Naglalagay na rin po kami ng parang sa floor drain din po yan. Lalagyan din po namin. Pero yung nilalagay po namin dyan yung parang nakaumbok. Ayan po. Para po kahit may mga buhok, papel, plastic, hindi po siya totally babara. Ayan. So, okay na siya. Naka-tiles din po yung ating pinaka-drainage.
So, ang pwestuhan po talaga niyan sa pinakaharap po talaga ng gate natin. Ayan. Tapos, ito nga po palang pinakabakal na to. Ginagawa lang po namin to. Kino-customize lang po namin siya. Hindi po yan nabibili sa online. Ayan. Ginagawa lang po namin siya. Angle bar lang po at saka bakal na 12mm po ang gamit namin dyan. Ayan. Saktong-sakto. Ayan po. Then, syempre, asikaso na rin po namin lahat. Kami na rin po yung nagpatimpla ng mga pintura na gagamitin po sa my front extension. Yung pintura po ni Lumina. Tsaka po yung pintura po doon sa may pinaka deco stone ni Lumina. So, alam ko naman na po yung mga record namin dito na nagamit na rin namin sa ibang project namin sa row house. Kaya, hahanapin na lang din. Timpla na po agad. Wala po kasing ready mix. Kaya kailangan pang magpa-mixing. Hello po, update po tayo. So, bali ito pong kitchen area ni Laser is meron kaming pinaka backsplash. Ayan po. Tapos nilagyan din po namin siya ng wall tiles na plain white lang po na 30 by 60. So, pag ganitong extension, mas prepared po namin ang wall tiles instead na pintura. Ayan po. Mas maganda at mas malinis siyang tingnan. Pag nilagyan namin to ng kitchen cabinets, mas mapoprotectionan yung ating kahoy na hindi mamasa. Ayan. Hindi rin siya mangangamoy. So, yung ating tiles kahit magasgasan, carry lang. Kasi pwedeng dumulas lang. Hindi katulad ng pintura pag nagasgasan, ayun, kailangan mong i-retouch, kailangan mong ayusin, di ba? So, meron na rin po tayong mga outlets na nakalagay dyan. Tapos dito po yung sa ref. Pati po yung ilalim, lalagyan din po natin to ng tiles. Ayan. Pati rin po ito, side na to. May tiles din po yan. I-check mo nga yung tiles mo dito. Di ba parehas lang yung sa puti na 60 by 60? Sorry. Yung dala natin. Ano ilalagay dito? Wala na. 60. Oh, same lang naman ang kulay, di ba? Okay. Tapos ito naman po yung ating tawag dito, bathroom. Ayan. So, ang ginamit po natin ditong accent is 30 by 60 naman po yan. So, parang ano rin to bathroom ng ng mga SF kasi 1, 2, hilera. Medyo malapad lang kasi meron pang ganito. Ayan. So, ito po yung napili ni client ko na design ng tiles. Ayan po. So, kisame na lang ang kulang dito. Meron din po tayong insulation na nilagay dyan. Tapos, ito palagyan mo na rin to ng tiles, oh. Ito. So, bali, guys, share ko lang sa inyo. Ang kagandahan din po sa renovation sa Ray House Makeover, pag sa amin na rin po pinagkakatiwala ni client yung mga ibang mga small materials, mga ibang accessories, mas maganda po yung flow nung renovation kasi ito naman po kasi parang malit na bagay lang naman na kung kami na po ang magpo-provide. Meron po kasi niya itong nabibili na maliit lang, nasa 200 plus. So, since parang bet namin yung mga pangmalakasang floor drain, ito po yung ginagamit namin. So, sa Lazada lang namin siya nabibili. Stainless naman na po siya. Ayan, may plastic pa nga po. Kadalasan po sa nabibili natin mga floor drain is parang may balot pa siya na plastic. Ayan. So, hindi ko lang matanggal, pero stainless po siya. So, dalawang klase po yan. Meron po siyang middle drain, at meron din pong meron din po tayong tinatawag na side. Ayan.
Ayan po. So, dalawa po yan. Meron sa gitna, merong sa gilid. So, depende po yan kung ano po, depende po yung placement yan sa setup po ng tiles. Minsan, depende rin po sa abang ng pinaka-drain ni Lumina o tubo ni Lumina. So, minsan, hinahanapan ako ni Ray ng middle, minsan naman side. So, minsan may stock na rin po kami nito para pag kailangan na pong ilagay ang ating floor drain, ma-install na rin po agad. So, ganyan po ang itsura niya. Stainless po yan. Actually, magkaiba po ito ng in-orderan ko. Nag-order po ako sa TikTok tsaka sa Lazada. So, kung meron po kayong TikTok account, pwede nyo po kaming i-follow doon. Share ko rin po yung mga small materials doon, mga accessories, para meron din po kayong ideas. Ayan, halos same lang sa typical na floor drain. Ito kasi ang gusto ko lang dito is malapad siya. Tapos alam niyo yun, pag may tiles tayo, kitang-kita mo talaga yung ating floor drain. Ayan. So I think nasa 300 plus po ata to. Konting diferensya lang dun sa mga normal o regular na floor drain na nasa 200. Dito na kayo, di ba? So same lang din yan. Ayan, naka SUS 304, yan, stainless. So, depende po sa placement ng ating drain. Ayan, pwede po kayong side, pwede po kayong middle. So, kung interesado po kayo, pwede ko naman po yan i-share sa inyo. Pwede nyo rin pong i-follow yung aming resharing tips and ideas page po yun. Sa TikTok, pwede rin po, kasi sinishare ko rin po yan. Binibideo ko din, nilalagay natin sa yellow basket para direct na po kayo dun sa pinaka-seller. Ayan. So again, kung gusto nyo po malaman kung saan ako nag-order, i-message nyo lang po kami sa pinaka-page po namin, Ray House Makeover. Ayan. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating YouTube channel para may share ko rin po sa inyo yung links. Ayan po. So may mga nilagay tayong mga outlet. Nakaabang na tayo. Tapos opening lang tayo dito kasi magpapa-install po sila ng, hindi ko lang alam kung glass o aluminum. Ayan. So dito po, namasilyahan na siya. Meron lang, busy pa kasi si Ray kaya hindi pa makapag-wirings. Ayan. Siguro ang kulang na lang po namin materials dito is ilang mga metal paring tsaka hardiplex. Tapos pang kusina, pang kitchen cabinets. Yun na lang yung kulang. Ayan. So meron pa naman tayong mga materyales. I think tumutong na po yata kami ng 200 sa materyales dito nila ma'am. Pero halos kompleto na rin. Tapos nagpatimpla na rin po pala ako ng pintura dito sa labas. 2 litro. Tapos dito po, nagpatimpla na rin ako ng pintura. Ayan, o diba? Ito po yung sinasabi ko na nakaraan na kayod-kayod na to eh. Kayod-kayod na siya eh. Ayan, sabi ko sa aking pintor, kabuli na lang para matanggal po yung mga bungi. Kasi para may mga bungi na siya eh. Ayan, no? Di ba nagawan siya ng paraan? Ayan. Ito po is para lang siyang hinuhulma. Hindi talaga siya yung pinaka-deco stone. Parang hinulma lang siya. So mostly, ceiling works na lang. Wirings muna. Tapos pagsasara ng ating kisame. So, mababawas pa yung mga ibang materyales para makapag-start ka rin po mag-tiles dito sa may sala tsaka po sa may kwarto.